So bilang advocate for justice no dito sa kaso ni Ian, yung bata na nawala sa loob ng 6 na araw at natagpuang wala ng buhay at kalabiran na nung natagpuan ng mga residente. At bilang analis, hinahanap ko ang root cause kung bakit ba napadpad si Ian doon sa kabundukan. Kumbaga ang layo ng narating sa bangkay ni Ian. So ang root cause po ang hanapin natin kung bakit napunta si Ian doon sa kabilang bundok. So sa dulo po, i-recap ko lahat ang mga pangyayari at nang malaman nyo kung sino talaga ang tunay na salarin. So bago natin husgahan yung nanay niya, panuorin muna natin ang video na ito. Kawawang bata. Masayahin pala to si Ian, no? Bibong-bibo. Nakakatuwa naman si Ian. Sayang talaga. May tsura pa naman. Mangyawat ta ma'am nung buhi pa makita ang imong bata ma'am no. Tugod na ng buhi ang anak. Ano kay pamahaw pa ni udto gani. Tingnan niyo ang mata ng nanay ni Ay Ian. ma'am, wala ka lisod. Tingnan niyo ang gesture. Bigat na. Dawi she talk. Ino. Dawi she deliver the Muna. Oo. Dagi uwan conversation. May something. Gabi kusog mo yung ulan. Panoorin lang natin. Oo. Di Wala ka. samot na gud imong kabalaka. Wala pa nimo ni dito dapit sa Na nalukok na gud na sir hapang. Tani diri. O, umawa na ako, sir. Wako di ko madlog, sir. Bisa pagkasuhan ko, pisuhod ko. Ibuwis na ako kung kinabuhi. Mapakamatay ko kung mupatay ko. Ganun dili man sila mo dawat ko ka ng naipulis mo na di. Yung mga residente din, Ganun dili man sila. ganun din ang mga ano nila sinasabi. Na may something talaga daw sa nanay niya. So stay tuned lang kayo dahil mayroon pang isang revelasyon na hindi ko sinama dito sa video. So dito sa dulo, i-recap natin lahat ng mga pangyayari at bigyan natin ng conclusion. At kayo na humusga mamaya. Nga amigo, pero nawalaan din ko nila og pagsalig, sir. Tungod kay sa akong nakita diya, sir, nga dili gid maayo. Ang istorya man nato na sir natong pagkawala sa bata, disaka ko sila balay. Kung niingon ko nga, kumusta man ang imong anak? Kung sa gitubag niya, okay raman, wala may problema, nawala raman to, kay balik ka na daw. Ay, kawawang bata. Hindi ko ma-imagine na may dawa yung sinusinteng bata. May nakita nga, nagkukul siya, nagbalata siya, pero ako bang tao, sir, nagbamutan. Interview siya sa taga lain nga media ug ang pulis ug niingon sila nga dili na mi mahatag og kanang tuan kanang pa-interview dawat og interview tungod kay sila na kuno ang makasulbad sila ang problema. So nagkaala po ko sa mga galingon ang mga tao di ay nagbangutan Diba? diha dapita sa Pati mga residente. ilang lugar na nahibalaka sa Sobrang bata. nag-alala sa bata. Murag kontra nila. Pero magulang daw, relax lang, kalmado. Sila ba murag nasuko sila. Nakita man ako nga aduna gyud nakita Grabe. na ko nga dili maayo kay wala man gani sila Kawawang magkabala, iyan. wala gani sila mabalaka, Kawawang bata. wala gani sila Sayang. magbuol bitaw. Sayang, Samtang nakakatuwa ang kami nga bata. mga nangita, grabe na mong kaguol sa bata. Mabalaka na gani ko kung labi na buulan. Kami ko sus kaluoy sa bata. Nauwanan na pod. So ayon sa investigasyon, may nakapagsabi na residente doon sa kinauukulan na itong si Ian daw bago na wala. Naglalaro daw itong bata na ito, paikot-ikot. Yung larong paikot-ikot, di ba, nahihilo ka. Tapos natumba daw ito si Ian. Ngayon, nung pagkatumba ni Ian, naugbok daw yung ulo sa lupa. At itong nanay daw, that time, iwan ko kung totoo itong sinasalaysay, no? Pero ito ay galing sa kinauukulan sa mga kapulisan. Ito daw nanay niya sa araw na yan, lasing. So nung nakita niya na naugbok yung ulo ni Ian, gitiwasan daw, gikulata daw, muon-muon unya ang bata, kinakuyapan man daw, hinimatay man daw yung bata. Kaya ang ginawa ng nanay, may dugo na ano daw na dumaloy. Ewan ko kung saang parte ng katawan ni Ian. So kaya yung kwarto na nasa bahay nila ayaw pabuksan dahil parang baka nandoon pa yung damit na pinunas ng kanyang nanay doon sa dugo ni Ian.
Noong nawala na ng malay si Ian daw, itinakbo daw ito ng nanay doon sa kabundukan. Sumama daw yung aso. So ang aso ang isa sa mga magiging witness o ebidensya ba? Dahil ang aso daw sumama ito sa paglalakad papunta doon sa kabilang bundok na kung saan doon iniwan si Ian. At kung nakikita niyo ang salaysay ng nanay niya, ang aso daw, pagbalik daw sa bahay, pagod na pagod daw. O di ba? Nanghihina daw ang aso. Siyempre, manghihina talaga ang aso dahil sumama ito doon sa kabilang bundok kung saan nila hinatid si Ian na wala ng malay. Di ba? Grabe. Kaya kayo na po ang musga kung sino ba talaga ang tunay na salarin. Para sa akin, sinasabi ko na. Yun lamang po at maraming salamat.